first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG. Kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano yang unlawful utterances at inciting to sedition. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, di patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, di, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Tugon ng dating tagapagsalita at legal counsel ng dating Pangulo, nagbibiro lang ito. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Ang tingin din ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa sa umunoy banta sa institusyong kanyang kinabibilangan, isang araw biro. Hindi pa nyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga ganun statement. Bibigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 senators, bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya. Biro rin ang basa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa sinabi ng dating Pangulo, kaya non-issue raw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay? Tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan. Talagang ewan ko lang sa kanila. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang Department of Justice at NBI daw ang nakakaalam kung may naganap na krimen. Kung wala, tapusin na aniya ang issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nasawi sa gitna ng pagganap sa kanyang tungkulin ang isang barangay tanod sa Binondo, Maynila. Ang na-corner kasing suspect umano sa pagnanakaw ng e-bike sinaksak sa leeg ang tanod. Nakatutok si Marisol Abduraman. Grabe. Sobrang malamin siya kasi ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng mga kaanak ng tanod na si Peton Biazon matapos itong pumanaw sa pagganap ng tungkulin. Rumisponde lang anya si Biazon sa nakawan sa barangay 281 Binondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Nagtawagan yung mga tanod natin sa two-way radio na may nakitaan na may nagtutulak ng e-bike. Nagtutulak, usually kasi pag nagtutulak, suspect namin yan na nagnanakaw na ng e-bike. Nung nagkatawagan ng ating mga tanod, hinabol nila. Inabutan naman hanggang ma-corner ang suspect ni Peton at ng mga kasama nito. Pero karoon ng commotion at doon na rin sinasabing naglabas ng patalim itong suspect natin. Okay. At nasaksak niya ng isang beses sa may bandang leeg. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Hindi namin matanggap yung nangyari. Kasi yung tao na yun napakabait. Magulang, kapatid kami lahat, tinutulungan niya. Tuwing sahod niya, lahat kami binibigyan niya. Namatay siya sa ganung pangyayari na brutal. Agad daw na tumakas ang suspect matapos umano ang pananaksak sa biktima. Pero nahuli din siya sa lugar, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen matapos ang isinagawang backtracking ng mga pulis. Through CCTV, nalaman natin yung kanyang whereabout. Na-recover ang murder weapon na ginamit umano ng suspect. Depensa ng suspect. Tinataw po. Hindi ko na rin naman po balak lumaban o gumanti na ano. Ang ano ko lang po maprotektahan yung sarili ko. Ang pagpangalawang hataw po sa akin, siya pong lumapit. Di ko po akalain na masusundot siya ron.
sa hawak ko. Anong hawak mo? Screwdriver. Humingi ng tawad ang suspect na handaan niyang makipag-areglo sa mga kaanak ng biktima. Ilalaban talaga po namin. Hindi po namin hayaan na ganun-ganun na lang pong nangyari sa kapatid ko. Sasampahan ng reklamong murder ang suspect na nakakulong na sa Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Pinukpok naman ang isang pulis ng lalaking tinutugis dahil may dalang kutsilyo. Gagamitin umano ang patalim para manaksak ng kaaway. Nahuli kami yan sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Madaling araw nitong Sabado nang makuna ng CCTV ang habulan ng isang lalaki at mga nagpapatrolyang pulis sa Malate, Maynila. Sa isang punto, makikita ang lalaki na ilang beses pumulot ng bato at saka ipinukol sa mga humahabol na pulis. Hanggang sa na-corner siya at sinunggaban ng pulis. Pero ang lalaki lumaban at pinagpupukpok ng matulis na bato ang ulo ng pulis. Sa huli, naaresto ang 32 anyos na suspect na dati nang nakulong dahil sa kasong robbery. Na-recover sa kanya ang isang kutsilyo. Duguan naman ang responding pulis na nagtamo ng malalim na sugat sa ulo. Hinahawakan niyang pilit yung katawan, at the same time yung kamay nitong suspect natin at baka makuha yung patalim sa kanyang katawan. And eventually nga nakakuha ng pagkakataon na pukpok itong pulis natin. Aminado ang suspect na kakagamit lang niya noon ng solvent at may plano dapat siyang gawin bago na aresto. Mananaksak lang po. Opo. Yung kaway ko po. Sinungaling po, tsaka nangiista pa po. Tapos yun, nagkikita po kami. Kaya ano plano mo? Yun, salubungin po siya. Saksakin po. Sorry po, tsaka yun lang po, sana mapatawad din po sa ginawa ko sa kanya. Na-inquest na natin siya ay nakasuhan ng direct assault. At the same time, yung illegal possession ng bladed weapon. Dahil dun sa ginawa niya sa pulis natin, at istigahan pa natin to kung meron na siyang mga dating kaso o kaya may kinasangkutan na siya na ibang mga krimen. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinawag ng Meralco na misleading ang paratang ng isang grupo na sobra itong maningil sa kuryente. Gate ng Meralco, ang binanggit na 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour ay ang average distribution rate na inaprobahan ng Energy Regulatory Commission para sa lahat ng customer class. At ang sinisingil ng Meralco ay yung mismong konsumo ng mga customer na siyang nakikita sa bill at hindi average. Sumulat sa ERC ang grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR. Dahil sa overcharging umano ng Meralco, bine-verify na raw ng ERC ang mga datos para masagot ang sulat ng NASECOR. Samantala, nanindigan ng Meralco na overdue na ang hinihingi nilang dagdag na 33 centavos sa distribution charge at kaya raw nilang patunayan sa ERC ang pangailangan para sa aumento. Kasunod ng mga sinitang luxury car sa Pasay, 17 mamahaling sasakyan sa Makati naman ang wala rin umanong maipakitang dokumento kung bayad ang buwis. Inaalam na rin ng customs kung rehistrado ang mga ito sa LTO. Nakatutok si Ian Cruz. Sports cars na McLaren 720S at Ferrari 812 Superfast Masonry, SUV na Mercedes-Benz at Bentley, pati na MV Agusta Big Bike. Ilan ito sa mga mamahaling sasakyang nadatnan ng customs sa showroom sa Makati. 17 luxury vehicles at isang mamahaling motor ang nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Customs dahil yung dealership dito sa Makati City ay walang maipakitang kaukulang dokumento na nakapagbayad sila ng duties and taxes sa pagpasok itong mga mamahaling sasakyang ito. Ang isa pa sa sinisiyasat ngayon ng mga taga Bureau of Customs kung bakit nga bumaha ng mga luxury vehicle sa merkado ay maaring na fast break daw itong mga sasakyang ito ng mga executives ng Pogo bago sila umalis ng Pilipinas. These are being checked kung talagang related sa Pogo. Pero lahat po talaga makikita natin mga may Chinese names po. Dumami ho yung for sale na mga high-end vehicles dahil nga ho gamit-gamit nga raw po ito ng mga Pogo operators, Pogo officials. Nag-alisa na po sila, minadali ho nilang ibenta kahit mura.
Sabi ng nakausap naming admin staff ng dealership, wala ang kanilang amo dahil nagbakasyon. Consignment po all unit dito. So, at tinatawagan na po namin yung mga customer namin na ibigay yung documents na kailangan nila. So hindi kayo directly nag-import? Hindi po. May duda ang customs kung sapat ang buwis na binayaran sa pagpasok ng mga sasakyan sa bansa. Tinatayang nasa 370 million pesos daw ang halaga ng mga sasakyan sa showroom at dapat nasa 100 million pesos nila ang binayarang buwis. Ang McLaren na ito sa tansya ng BOC dapat nasa 40 million pesos ang duties and taxes pero ibinebenta ng showroom ng nasa 40 to 45 million pesos. Parang ilan lang po yung pumasok, hindi pa tumutugma sa kulay. Kaya doon pa lang ko nakita namin na parang hindi nga hubayad ang duties and taxes ito. Nagamit at may plaka ang mga sasakyan kaya nakikipag-ugnayan ng customs sa Land Transportation Office para malaman kung paano nairehistro ang mga ito. Mula February 14, kung kailan nadiskubre ang mga sasakyan, may 15 calendar days ang establishmento na patunayang hindi smuggled ang luxury vehicles. Kung hindi, tuluyan itong kukumpiskahin ng customs. Noong nakarang linggo, 35 luxury vehicles ang unang inabutan ng customs sa isang repair shop at showroom sa Pasay City. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng buena manong latest sa showbiz happenings ngayong Lunes, walang iba kundi si Luan D. Gonzalez. Luan. Thanks, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Overcoming the heaviest or the lowest point of her life, yan po naman ang isinare ni Bianca Umali sa part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Ang naging sandalan niya at ang mga taong itinuturing niyang blessings sa buhay sa chika ni Nelson Canlas. Sabay naming inintindi at iniintindi ko ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lang yan pakiramdam. Kapag alam mo kung ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal, kahit ano pa yung pag-aawayan mo, pipiliin at pipiliin nyo yung isa't isa. Gaya ng ibang relationship, dumaan din daw sa mga pagsubok sina Bianca Umali at Ruru Madrid, not just in their relationship as a couple, kundi pati sa kani-kanilang personal struggles. Isa na riyan ang frustration na pinagdaanan ni Bianca na para sa kanya ay lowest point of her life 2 years ago. It wasn't easy. I always thought, ayoko na nito. Ayoko na dito. Hindi ko gusto na ganito yung state ko. Hindi ko gusto na ganito yung nararamdaman ko. Sinarili niya raw ang problema, pero ang tanging naging sandigan niya, ang boyfriend na si Ruru Madrid at ang pamilya. Last year, it was the year that I would describe na it was all about mental and spiritual growth. I had to realize and accept a lot of things about myself, about the world, and I was hurt so many times. Maraming mga struggles na mahirap i-put into detail. We do protect each other through anything and everything. Kahit pa alam namin na hindi rin naman kami all the time perfecto, wala naman perfecto. Pero we work hard to be perfect for each other. We always hold each other's hand, regardless kung napakaganda. Blessed nga raw si Bianca, hindi lang sa pamilya at sa love life. And I'm grateful for that because it means I'm doing something good. It means that I am successful in choosing to be a good person and God is returning the blessings to me because alam niyang worthy ako. And I know I worked hard for it. Kung di pati sa kanyang small circle, kabilang si Barbie Fortesa na di alam ng marami nakaklose niya. Sa industriya kasi na hindi madali na magkaroon ng mga kaibigan. Pero sa amin ni Barbie, nagsimula yan nung nakapag-Canada kami. Unexpected talaga na nagkasundo kami sa kape, nagkasundo kami sa kung paano kami as yung totoong Bianca and Barbie off-cam. We both also have unique personalities when we're together, pero we get along so well na alam din namin na kung paano namin suportahan yung isa't isa. It's a safe space for the both of us. Sa katunayan,
girl crush nga daw nila ang isa't isa. What inspires me the most about Barbie is the confidence that she has for herself. The love and the respect that she has for herself is undeniably a gift. Sa ngayon, pinagkakaabalahan ni Bianca ang inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Hindi ako makapaghintay na maging worth it lahat ng dugot pawis na binuhos ng lahat ng mga tao na nandoon kasama ko sa set. Maraming Encantadics ang nag-aabang nito. And the goal is to make them proud. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.